Ako si Padre Miguel Angel Contreras. 23 taon na akong misyonero sa puso ng Afrika, at sa lahat ng panahong iyon, wala ni isang aklat, ni isang dasal, ni isang seminaryong leksyon ang tunay na nakapaghanda sa akin sa araw na binago ng Diyos ang lahat ng alam ko tungkol sa pananampalataya. Ngunit ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa Afrika. Nagsimula ito sa Mexico City, sa isang maliit na bahay na adobe na amoy kape at kandila, kung saan lumaki akong kasama ang lola kong si Ma'am Lucia. Bago pa man ako matutong bumasa, itinuro na niya sa akin ang dasal ng Aba Ginoong Maria. Tuwing gabi, sa ilalim ng altar sa aming sala na may maliit na imahe ng Our Lady of Guadalupe, pinapikit niya ako at pinapadama ang init ng pananalig. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Anak, sabi niya isang gabi habang minamasahe ang aking likod, basta't kasama mo ang Birheng Maria, kahit saan ka makarating, hindi ka maliligaw. Hindi ko alam noon na ang kahit saan ay literal na balang araw ay matutulog ako sa mga kubo sa gitna ng kabubatan, kakain ng mga prutas na hindi ko ma-pronounce ang pangalan, at makikibaka sa mga espiritong hindi man lang pinaniniwalaan sa Vatican. 17 taon ako nang mamatay si Ma'am Lucia. Sa burol niya, habang nakaluhod ako sa tabi ng kanyang kabaong, naalala ko ang lahat ng gabing pinadasal niya ako ng rosaryo kahit antok na ako. Isang buhos ng damdamin ang bumalot sa puso ko, at sa mismong gabi ring iyon, humarap ako sa imahen ng Birhen at bumulong, kung naririnig mo ako, Inang Maria, kunin mo ang buhay ko. Gamitin mo ako kahit saan ako dalhin ng Diyos. 2 taon pagkatapos, ako'y nasa seminaryo. Hindi naging madali. Marami sa mga kasama ko'y mas matalino, mas aral, mas konektado sa mga pari. Ako'y isang batang may simpleng pinagmulan, at minsan ay kinukutya pa dahil masyado raw akong emosyonal. Pero sa puso ko, palaging malinaw ang direksyon, hindi ko gustong magsimba lang sa mga aircon na simbahan. Gusto kong pumunta sa mga lugar kung saan hindi kilala si Kristo, kung saan ang pananampalataya ay parang ilaw sa gitna ng kabubatan, hindi laging nakikita, pero palaging naroon. Pagkatapos ng aking ordinasyon, humarap ako sa obispo ng aming diocese. Padre Miguel, sabi niya habang tinatapik ang kanyang makapal na breviary, saan mo gustong maitalaga? Sa pinakamahirap, pinakamalayong lugar na meron po, Monsenor. Sa lugar na ayaw puntahan ng iba. Tumitig siya sa akin, mahaba, halos parang sinusuri ang kaluluwa ko. Ang Kongo, anya sa wakas. Hindi biro yan, Hijo. Ang Kongo ay hindi lang kahirapan. May mga puwersang hindi mo maintindihan. May mga espiritong matagal nang nananahan sa lupa't tubig doon. Handa ka ba talaga? Tumingin ako sa pader, kung saan may nakapaskil na maliit na imahen ng Our Lady of Guadalupe. Isang uri ng lakas ang dumaloy sa dibdib ko. Kung kasama ko ang ina, handa po ako. Ang mga unang taon sa Kongo ay parang muling pagkabuhay ng sarili. Natutunan kong kumain ng palaka, matulog sa banig, at makipag-usap gamit ang mga kilos ng katawan kung hindi sapat ang wika. Pinag-aralan ko ang mga lokal na dialekto, lalo na ang Lingala, at unti-unting nagtayo ng koneksyon sa mga tribo sa kahabaan ng Ilog Kongo. Walang kuryente. Walang internet. Walang simbahan maliban sa isang mesa, isang kandila, at isang rosaryong butas-butas. Pero mayroong mga tao, mga ina na naghahanap ng lunas sa anak nilang lagnatin, mga ama na humihingi ng panalangin bago mangaso, at mga batang tumatawa sa simpleng biro kahit hindi nila ako lubusang naintindihan. At unti-unti ang misyon ay naging tahanan. Ngunit isang Abril, nagsimulang mangyari ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Bata pa lang si Amara, 7 taong gulang, payat at palaging nakatali ang buhok ng dahon ng saging. Matapos ang misa, tumakbo siya sa akin, habang may hawak na saging sa isang kamay at ang kabilay nakapatong sa puso. Pero Miguel, sigaw niya. Nanaginip ako. May babae. Maganda. Nakasuot ng bituin. Sabi niya pupunta ka raw kung saan nagtatagpo ang mga ilog. Doon raw may makikitang himala. Napangiti ako. Amara, panaginip lang yon. Baka dahil sa kwento ko kagabi tungkol sa Bethlehem. Ngunit 3 araw lamang ang lumipas, habang papunta ako sa balon upang kumuha ng tubig, isang matandang kilala sa pangalang Bakari ang lumapit sa akin. Isa siya sa mga pinakarespetadong elder ng nayon, tagapagsalita ng mga ninuno, isang taong ni minsan ay hindi ko narinig magsalita ng Kristyanismo. Huminto siya sa harap ko, tinapik ang balikat ko, at sa wika ng tribo, bumulong.
Nagsalita ang mga ninuno. Kailangan mong pumunta sa lugar kung saan ang dalawang ilog ay nagtatagpo. Doon mo makikita ang hindi nakikita. Doon ay mababago ang puso ng maraming tao. Napatigil ako. Napalunok. Paanong parehong mensahe mula sa isang batang babae at sa isang matandang animista ay magkatulad? Hindi ko pa natapos sa pag-isip ang mga yon nang isang linggo ang lumipas at isang sulat ang dumating mula sa obispo ng rehiyon. Ginamit ng mensahero ang motorsiklong hirap ng umandar at sinabing, "Aba Padre, malakas daw ang utos. Dapat mong puntahan ang Lisala. May mga mangangaso raw na nakakita ng mga taong humihingi ng lalaking nakakausap ang Diyos ng langit." Lisala. Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon. Pero nang tignan ko ang mapa ng rehiyon, nakita kong iyon nga ang lugar kung saan nagtatagpo ang Ilog Congo at ang Mongala. Ang eksaktong lugar sa panaginip ni Amara. Ang eksaktong lugar sa pangitain ni Bakari. Nagsimula akong maghanda. Hindi pa man ako umaalis, lalong dumami ang mga palatandaan. Sa isang gabi ng adorasyon, habang nagrorosaryo ako sa harap ng banal na sakramento, isang boses, hindi ng isip kundi ng puso, ang narinig ko. "Miguel, dalhin mo ang aking imahe. Kung saan ka pupunta, nandoon din ako. Huwag kang matakot sa malalim na tubig. Huwag kang matakot sa nananahan sa kanila." Napadilat ako. Walang tao. Walang hangin. Pero ang tinig, malinaw pa rin sa alaala ko hanggang ngayon. Kinagabihan din iyon, kumatok si Esther sa pintuan ng aking kwarto. Isa siyang babaeng lokal na kilala sa espiritual niyang karisma, tahimik, ngunit laging nakakaramdam ng hindi nakikita. Nanginginig siya habang nagsalita. "Pare, habang ako'y nagdadasal, nakita ko sa pangitain ang mga nilalang mula sa tubig, malalaki, may nguso, mga matay dilaw. Papalapit sila sa'yo. Pero napalibutan ka ng mga lalaking puti ang damit. Nandoon ang ilaw mula sa langit. At narinig ko ang tinig, sabihin mo sa kanya, dalhin niya ang imahen ng Birheng Guadalupe, ang imaheng ibinigay sa kanya ng ina niya." Tumigil ang oras. Hindi ko kailanman binanggit kanino man ang tungkol sa imaheng iyon, isang maliit na kopya ng tilma ni Juan Diego na ibinigay sa akin ni inay sa araw ng aking ordinasyon. Nakatago yon sa silid ko, nakabalot sa telang hindi nababasa. Wala ni isang kaluluwang nakakita niyon dito. Ngunit si Esther, isang simpleng babae mula sa Congo, binanggit ito sa mismong salita. Napaupo ako. Ang mga coincidence ay hindi na nagiging coincidence. Nang araw ng pag-alis ko, kakaiba ang langit. Mapula ang ulap, tila ba nasusunog ang abot tanaw. May mga matanda sa nayon na nagbulungan habang nakatingala. Sinasabi nilang minarkahan ang langit, sabi ng tagasalin. Sinasabi nila, pinapanood tayo ng mga espiritu. Ikinarga ko sa backpack ko ang mga pinakaimportanteng bagay, kasulya, Biblia, siborium na may hostya, at syempre, ang imahen ng mahal na birhen. Binalot ko ito ng may ingat, parang may dalang relikya ng langit. Tumuloy ako sa daungan ng bumba. Doon naghihintay ang aking tatlong kasama, si Joseph, ang veteranong taga-nabigador ng ilog, si Thomas, tahimik at palaging alerto, at si Emmanuel, isang binatilyong apprentice na may matalim na mata para sa agos ng tubig. "Padre," bati ni Joseph, "handa ka na ba?" Tumango ako. Pero ang puso ko, sa totoo lang, ay hindi alam kung takot ba o pananampalataya ang nangingibabaw. Ngunit habang pinapahina ni Joseph ang motor ng piroge, at dahan-dahan kaming pumasok sa madilim at malawak na katawan ng Ilog Congo, may isang bulong ang gumapang sa diwa ko. Mula rito, wala nang balikan. Hindi pa kami nakalalayo sa daungan ng bumba nang magsimulang bumigat ang hangin. Hindi ito ulan. Hindi ito bagyo. Iba ang kabigatan nito, parang may laman ang paligid, parang may presensyang hindi matawaran, parang ang mismong kalikasan ay nagbabantay sa bawat hakbang na ginagawa ko. Tahimik si Joseph sa likod ng piroge, hawak ang manibela ng lumang motor. Si Thomas ay tahimik din nakaupo, mga matay walang inaalis sa ilog. Si Emmanuel ay nakatayo sa harap ng bangka, tila nakikinig sa mga alon, sa bawat bulong ng tubig. Ako naman, hawak-hawak ko sa loob ng backpack ang imahe ng Birheng Guadalupe, balot sa telang hindi nababasa. Pakiramdam ko'y may buhay ang imaheng ito, parang humihinga. Parang alam nitong may paparating. Kinagabihan, humimpil kami sa isang maliit na daungan na madalang madaanan. May ilang kubo sa tabi, pero walang katao-tao. Ginagamit lang ito ng mga mangangaso minsan, paliwanag ni Joseph habang inihahanda ang apoy para sa pagkain.
Pero masyadong tahimik na yon. Mas tahimik kaysa dati, tanong ko. Tumango siya, bagaman hindi ako tinitingnan. Walang ibon. Walang insekto. Kahit ang mga palaka ay tila naglaho. Umupo kami sa paligid ng apoy. Habang inunguya namin ang piniritong isda at saging na saba, sinubukan kong iwaksi ang kaba sa dibdib ko. Ngunit hindi ko kayang baliwalain ang pakiramdam na may mga matang nakatitig sa amin mula sa kadiliman. Pare, bulong ni Thomas sa unang pagkakataon, kanina pa ako may gustong sabihin. Nagkatinginan kami ni Joseph. Ano yon? Tanong ko. 2 gabi bago tayo umalis na naginip ako. Iba sa dati. Parang totoo. Nakita kita, padre. Nasa tubig ka. Pinalilibutan ng hindi ko maipaliwanag. Mga nilalang. May mga mata silang parang apoy. At sa gitna ng lahat ng yon may babae. Nakatayo sa itaas mo. Nagniningning ang kanyang katawan. Ang mga bituin ay nasa kanyang balabal. Nakasara ang mga mata niya pero ramdam kong gising siyang lahat. Napako ang tingin ko sa apoy. Ang kanyang panaginip ay halos eksakto sa boses na narinig ko noong adoration. Tumingin si Joseph sa akin. Pare, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ito mga ordinaryong araw. Huminga ako ng malalim. Hindi ko rin alam ang lahat ng detalye. Pero bago tayo umalis, habang nagdarasal ako sa harap ng San Simo, narinig ko ang boses ni Maria. Hindi sa tainga kundi dito. Itinutok ko ang hintuturo ko sa dibdib. Sabi niya, dalhin ko ang kanyang imahe. Sabi niya, huwag akong matakot sa lalim ng tubig. Huwag akong matakot sa kung anumang naninirahan sa ilalim. Tumahimik ang paligid. Kahit ang apoy ay tila humina. Walang nagsalita. At sa gitna ng katahimikang iyon, may tunog mula sa ilog, isang banayad na alon, na para bang may dumaan sa ilalim ng bangka. Nagkatinginan kami. Walang kumibo. Kinabukasan, habang tinatahak namin ang mas malalim na bahagi ng ilog, biglang tumigil si Emmanuel sa harap. Per, sigaw niya. Tignan niyo! Lumingon ako. Sa kaliwang bahagi ng bangka, sa gitna ng kulay putik na tubig, may aninong dumaan sa ilalim. Mabilis. Mahaba. Mabigat. Tila isang dambuhalang nilalang. Buwaya, tanong ni Joseph, pero halatang hindi siya kumbinsido. Hindi sila ganyan kalaki. Napalunok ako. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ko ang sinabi ni Esther. May mga nilalang na may ngusong malalaki. Ngunit hindi sila makakalapit. May proteksyon kang kasama. Naalala ko kung paano siya kumatok sa aking pintuan, gabing-gabing iyon. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala siyang pakialam sa oras o sa seremonya. Dumiretso siya sa akin. Pare, anya, nakita ko sila. Mga buwaya. Malalaki. Nakapaligid sa'yo. Pero hindi ka nila mahipo. May mga anino puti, parang mga sundalo, ang nakapaligid sa'yo. At mula sa langit, may ilaw na bumaba. Isang babae ang nasa gitna. May hawak siyang rosas. Nasa kanyang balabal ang mga bituin. At may sinabi siya. Ano ang sinabi? Tanong ko noon, halos hindi na makahinga. Sabi niya, hindi ako makikilala ng marami, pero dadating ako. At kapag ako'y dumating, lahat ng nilalang, kahit ang hayop, ay yuyuko sa akin. Habang dumadaloy sa ilog ang piroge, ramdam ko na unti-unting lumalapit ang katuparan ng mga mensaheng iyon. Hindi na ito mga hiwalay na panaginip. Hindi na ito mga chismis ng nayon. Ito ay nagkakabit-kabit na parang sinulid na hinihila ng kamay ng Diyos. Makalipas ang kalahating araw ng paglalayag, tumigil kami sa isang bangkero na may maliit na istasyon ng gasolina. Isa sa mga matandang tagabantay doon ay lumapit sa amin. Nang makita niya ako, tinapunan niya ako ng matalim na tingin. Ikaw ang pari, anya sa lokal na wika. Ikaw ang nakita ko. Ano nang ibig mong sabihin, tanong ko. Napanaginipan kita. 3 gabi na ang nakalipas. Nasa gitna ka ng ilog. Hawak mo ang isang larawan ng babae. Makinis ang mukha. May korona. Sa likod niya, parang langit na puno ng mga bituin. Nang itinaas mo siya, umalis ang mga nilalang sa tubig. Sila'y tumalikod. Hindi ko alam kung paano ako tatayo. Parang nawala ang bigat ng katawan ko, parang lumutang ang paligid.
Ito ang sayo, dagdag niya, sabay abot ng isang maliit na supot na may lamang pulang tela. Ano ito, tanong ko. Pananggalang. Galing sa aming mga ninuno. Ngunit hindi mo na ito kailangan. Mas malakas ang kapangyarihan ng babaeng kasama mo. Walang sinabi si Joseph. Wala ring tanong si Thomas. Lahat kami ay nakatulala. Nagpasalamat ako at tinanggap ang tela. Inilagay ko ito sa loob ng aking backpack, sa tabi ng imaheng dinala ko. At habang inilulunsad muli ang bangka, nagsimula akong manalangin ng tahimik. Hindi ko alam kung anong klaseng misyon ito, Maria. Pero narito ako. Dalhin mo ako kung saan mo gustong dalhin. Bandang hapon, bumaba kami muli upang magpahinga sa gilid ng ilog. May isang maliit na kapatagan doon, may mga punong akasya na nagsisilbing lilim. Habang kumakain kami ng tinapay at pinatuyong isda, si Thomas ay lumapit sa akin. Hindi ko inaasahan ang kanyang tanong. Pare, sabi niya, sa tingin mo ba magpapakita siya sa atin? Seryoso ang tanong niya. Walang halong biro. Walang pang-uuyam. Sa tingin ko, sagot ko, hindi niya kailangang magpakita para patunayan na nariyan siya. Pero kung pipili siyang magpakita, ito ay dahil may dahilan. May kailangang mangyari. Tumingin siya sa akin. Tumango. At sabay naming tiningnan ang ilog. Mula sa malayo, isang grupo ng mga unggoy ang nakaupo sa mga sanga. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila naglalaro. Lahat sila ay nakatingin sa amin. Tila mga bantay. Emmanuel, tawag ko, nakikita mo ba sila? Tumango siya. Padre. Mula kanina pa sila nariyan. Bakit hindi sila umaalis? Hindi ko alam. Parang may hinihintay sila. At doon ko muling naramdaman ang presensyang iyon, parang malamig na hangin na dumarampi sa batok ko kahit tirik ang araw. Parang binabantayan kami ng langit at ng lupa, sabay. At sa puso ko, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit. Kung lahat ng ito ay paghahanda, ano ang darating? Sa sumunod na gabi, habang lahat ay natutulog, ako'y muling nagdasal sa tabi ng ilaw ng lampara. Binuksan ko ang tela na bumabalot sa imahen ng Birhen. Ilang sandali ko lamang siyang tiningnan, ngunit sapat na iyon para mapuno ng luha ang aking mga mata. Hindi ko alam kung guni-guni lamang, pero sa titig ng kanyang mga mata, parang sinasabi niya. Malapit na. Nang sumikat ang araw sa ikatlong araw ng aming biyahe, tuluyan na kaming bumaba mula sa huling bahagi ng lupa patungo sa malawak na ugat ng ilog. Ang pirogi na sinasakyan namin ay gawa sa isang inukit na punong kahoy, mahaba, makitid, at pinatibay sa gilid ng kalawanging metal. Sa ilalim ng paa ko, naramdaman ko ang kakaibang ugong ng kahoy na may hinahawakang lihim. Sa likod si Joseph, tahimik na inaayos ang lumang makina. Si Thomas ay nasa gitna, hawak ang isa sa mga tangkay ng lampara at kinukumpuni ito. Si Emmanuel, laging alerto, ay nasa busog, nakatingin sa direksyon ng agos. Ako naman ay nakaupo sa gitna, yakap ang aking backpack na may laman ng aking pinakamahalagang yaman, ang siborium, ang Biblia, ang mga kasulya, at higit sa lahat, ang imahe ng mahal na Birheng Guadalupe. Tahimik ang paglalayad. Masyadong tahimik. Joseph, sabi ko, karaniwan bang ganito katahimik dito? Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Hindi. Sa ganitong oras, dapat marami ng ibong sumisigaw mula sa mga sanga. Dapat may tunog na ng mga unggoy o tunog ng mga isda sa ilog. Wala ring insekto, dagdag ni Thomas. Ni isang lamok, walang gumagambala. Nagkatinginan kami. Sa gitna ng lahat ng paghahanda at mga tanda, ang katahimikan na ito ang pinakanakakabingi. Tila ba ang mismong gubat ay nagpipigil ng hininga? Tila may hinihintay. Habang lumalalim ang araw, nagsimula ng uminit ang paligid. Ang araw ng Congo ay hindi basta mainit, ito'y bumabalot, sumasakal, parang kumot ng apoy. Lahat kami ay pawisan, pagod, pero walang gustong magsalita ng reklamo. Pakiramdam ko, kahit ang init ay bahagi ng pagsubok. Padre, biglang bulong ni Emmanuel mula sa harapan, may gumagalaw sa ilalim. Tumayo si Joseph. Lahat kami napatingin. Sa bandang kanan ng bangka, ilang metro lamang ang layo, may alon na pabilog. Walang isda na kayang gumawa nito. Hindi rin ito epekto ng hangin, walang simoy. Hindi ito ang unang pagkakataon na may naramdaman kaming presensyang malalim. Galing ito sa ilalim, sabi ni Thomas. Parang may dumaan.
Hindi ko alam kung takot ba ang nararamdaman ko o paniniwala. Hinugot ko ang rosaryo sa aking bulsa at nagsimulang manalangin. Walang nagsalita. Tanging ingay lamang ay ang tunog ng makina at ang paminsan-minsang lagitik ng kahoy sa ilalim ng aming paa. Bago lumubog ang araw, huminto kami sa isang maliit na dalampasigan upang magpahinga. May mga bakas ng mga lumang yapak at isang kubong abandonado sa gilid. Habang inaayos namin ang apoy para sa hapunan, may lumapit sa amin na isang matandang mangingisda. Kulubot ang balat, nakayapak, at bitbit ang isang lambat na tila hindi na ginagamit. Padre, bati niya agad na ikinagulat ko. Paano niya nalaman na ako'y isang pari? Paano ninyo po ako nakilala? Tanong ko. Tiningnan niya ako ng matagal pagkatapos ay ngumiti. 3 gabi ng sunod-sunod, napapanaginipan kita. Palaging pareho. Ikaw ay nasa gitna ng ilog. May bitbit kang larawan ng babae na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa paligid mo ay may mga hayop. Malalaki, mababangis. Ngunit hindi ka nila mahipo. Ang babae sa larawan ay tumingala sa langit at mula roon ay bumaba ang isang sinag ng liwanag. Lahat ng nilalang ay tumigil. Tumahimik ang mundo. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang narinig ang ganitong klaseng pangitain mula sa bata, sa matanda, kay Esther, kay Thomas. Pareho. Pare-parehong babae. Pare-parehong liwanag. Kunin mo ito, sabi ng matanda, sabay abot ng isang maliit na kahoy na kahon na may ukit ng spiral sa takip. Binuksan ko ito. Isang anting-anting. Isang ukit ng isang buwaya sa isang bilog na bato. Hindi mo ito kakailanganin, Anya. Pero gusto kong malaman mong kahit kaming mga sumusunod sa mga ninuno ay kinikilala ang banal na presensyang kasama mo. Pinikit ko ang mga mata. Hindi ko napigilang mapaluha. Lahat ng bagay, lahat ng sinasabi nila ay hindi na random. Isa na itong kumpletong mensahe. Nang bumalik ako sa paligid ng apoy, tinanong ako ni Joseph, ano nang binigay sa'yo? Proteksyon, sagot ko. Pero ang totoo, hindi ito ang kailangan ko. Ang tunay na proteksyon ay nasa kanya. Tinuro ko ang backpack ko. Sumulyap si Thomas sa langit. Hindi ba't ang buwan ay dapat kalahating bilog lang ngayon? Tumingin kami. At totoo nga, sa halip na karaniwang hugis, ang buwan ay tila hati sa gitna, ngunit hindi ito ayon sa kalendaryo. Isa na namang bagay na tila umaayon sa kakaibang ritmo ng paglalakbay na ito. Kinagabihan, habang kami ay nakahiga sa tabing ilog, si Emmanuel ang nakaduty bilang tagabantay. Ngunit bandang hating gabi, ginising niya kami sa mahina, ngunit nanginginig na tinig. Per, tignan niyo ang tubig. Napabangon kami. Walang buwan, ngunit may liwanag mula sa ilog. At nang tumingin kami, halos hindi ako makahinga. Ang tubig ng Congo ay nagliwanag sa ilalim namin. Hindi ito pagsikat ng araw. Hindi rin ito reflection. Ang mismong tubig ay kumikislap, bughaw, berde, parang may milyong alitaptap sa ilalim. Bioluminescence, bulong ni Joseph, ngunit halatang hindi sigurado. Ngunit hindi ko pa ito nakita sa lugar na ito. Hindi sa ganitong dami. Hindi sa ganitong lalim. Parang mga bituin sa ilalim, sabi ni Thomas. Nagsimula akong magdasal. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong sagrado ang oras na yon. Pakiramdam ko, ang langit ay humahalik sa lupa. Ang ilog ay humihinga ng liwanag. At sa gitna ng katahimikan, parang may tinig sa puso ko na nagsabing, malapit na ang aking pagpapakita. Nagsalita si Emmanuel nang nanginginig. Hindi ito normal. Hindi ito likas. May mga kwento sa aming tribo kapag ang ilog ay naglalabas ng liwanag, may espiritong dumaraan. Pero hindi ito espiritu ng tubig, sagot ko. Ito'y ang inang naglalakad sa ibabaw ng kadiliman. Muli katahimikan. Pagkatapos ng 20 minuto, unti-unting namatay ang liwanag sa ilalim ng tubig. Tila ba isang telon ang ibinaba? Naiwan kaming tulala. Walang nagsalita. Walang kumilos. At sa wakas, si Joseph ang nagsalita. Hindi na ako magdududa, Padre. Ang lahat ng ito, hindi na ito tungkol sa atin. Isa itong paghahanda. Makalipas ang 2 oras, sinikatan na kami ng araw. Tuloy kami sa biyahe. Sa araw na yon, mas marami kaming nadaan ng sanga ng ilog, mas mapanganib na agos. Ngunit wala na sa amin ang duda. Lahat ng mga nararanasan namin, mula sa katahimikan ng kagubatan hanggang sa liwanag sa ilalim ng tubig,
ay palatandaan ng isang pagdalaw na hindi karaniwan. Isang bagay na hindi gawa ng tao. Tinitigan ko ang backpack ko kung saan naroroon ang imahen ng Birheng Guadalupe. At sa sarili ko, bumulong ako, inako hawak mo kami. Kahit sa gitna ng tubig na ito, alam naming nariyan ka. Ika-4 na araw. Ang ilog ay naging mas makipot, mas malalim at mas marahas. Ang agos ay tila may sariling isip, parang may hinahabol o may tinataboy. Ang mga sanga ng mga puno ay yumuyuko sa ibabaw ng tubig na para bang nakikidalamhati o nagbabantay. Wala kaming makitang ibang bangka. Wala ring isda. Wala ring ibon. Sa buong araw, ang tanging tunog lamang ay ang kaluskos ng kahoy ng aming piroge at ang lagitik ng makina ni Joseph na paos na gaya ng kanyang tinig. Malapit na tayo, sabi niya habang hawak ang lumang mapa. Kung tama ang kwento ng mga mangingisda, ang lisala ay nasa likod ng kurbang iyon. Tumingin kami. Ang tubig ay naging kulay tsokolate, hindi na lang dahil sa lupa, kundi dahil tila gumagalaw ito mula sa ilalim. Parang may mga alon na hindi dulot ng hangin. Parang may humihina sa kailaliman. Pare, sabi ni Thomas, kanina pa ako kinikilabutan. Tingnan mo iyong pampang. Lumingon ako. Sa mga punong kahoy may mga unggoy na nakaupo. Marami. Daan-daan. Hindi sila gumagalaw. Hindi rin sila nagsasalita. Lahat sila ay nakatingin sa amin. Maging si Emmanuel ay napalunok. Hindi ito normal. Kapag ganito karaming unggoy, maingay yan. Ngayon, parang may seremonya. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay natatakpan ng mga ulap. Hindi bagyo. Mas parang usok na manipis ngunit makapal ang presensya. Ang liwanag ay kulay abong ginto. Parang lumang larawan. Hindi tayo nag-iisa, bulong ko. Pagliko namin sa kurba ng ilog, tumambad sa amin ang tanawing hindi ko malilimutan. Sa gilid ng ilog, sa isang malawak na baybayin, naroon ang buong nayon ng lisala. Lalaki, babae, bata, matanda. Nakahilera. Tahimik. Lahat ay nakatayo, nakatingin sa amin. Wala ni isa ang nagsasalita. Wala ring gumagalaw. Kahit ang mga bata ay tila nawala ang pagiging bata. Padre, bulong ni Joseph, anong gagawin natin? Hihinto tayo. Bababa tayo. Walang dapat katakutan, sagot ko, kahit ang boses ko ay parang alon ng pangamba. Lumapit kami sa dalampasigan. Sa mismong sandali ng paglapag ng bangka, may isang lalaking tumayo mula sa gitna ng karamihan. Matangkad, matikas, may puting guhit sa noo. Hawak niya ang isang kahoy na baston na may ukit ng araw at buwan sa magkabilang dulo. Maligayang pagdating, sugo ng babaeng may mga bituin, sabi niya sa wikang alam ko. Hindi ako sigurado kung Lingala iyon o ibang dialekto, pero naintindihan ko. Sino po kayo? Tanong ko. Ako Simbaku, pinuno ng lisala. 3 buwan na mula nang kami managinip. Pareho. Isang lalaki, sakay ng bangka, may dalang larawan ng babae. Ang babae may balabal ng mga bituin. Dala niya ang liwanag na makapapatigil sa kadiliman. Nanginginig ang mga kamay ko habang nilalabas ko mula sa backpack ang imahen ng Birheng Guadalupe. Maingat kong binuksan ang tela, saka ko ito inilabas sa harap ng lahat. Walang nagsalita. Walang huminga. At pagkatapos ng ilang segundo, isa-isang lumuhod ang mga tao. Una si Simbaku. Saka ang kanyang asawa. Saka ang mga matanda. Saka ang mga bata. Hanggang lahat sila'y nakaluhod na, ang nooy nakayuko sa lupa, para bang alam nila kung sino ang kanilang tinitingnan. Ang ina ng langit, bulong ng isa. Ang babae sa panaginip, sabi ng bata. Ang tagapagdala ng liwanag, pabulong ng matanda. Nakatayo akong parang estatwa. Ang hawak kong imahen ay tila mas mabigat kaysa dati. Pakiramdam ko, ang mismong presensya ni Maria ay bumaba kasama namin sa bangka. Lumapit si Simbaku. 3 gabi na rin naming naririnig ang dagundong sa ilalim ng ilog. Mga nilalang na gumagalaw. Hindi kami lumalapit. Hindi kami naliligo. Hindi kami nangingisda. Lahat kami naghihintay. Sa ano? Tanong ko. Sa'yo. Bago ko pa masagot, nagsimulang umalon ang tubig. Hindi malaki. Hindi mabilis. Pero may ritmo. Parang paghina. Tumingin kami sa ilog. Sa gitna nito, lumilitaw ang mga ulo ng buwaya. Isa.
2, 5, 10, 15. Hindi ko mabilang. Lahat sila ay lumilitaw na sabay-sabay, pabilog ang pagkakaayos. Si Thomas ay lumapit sa akin. Per. Yan yung nakita ko sa panaginip. Eksakto. Nakatayo kami sa baybayin. Ang mga tao sa likod namin ay nananatiling nakaluhod. Walang umaatras. Walang sumisigaw. Kahit ang mga ina na may karga ng sanggol ay nananatiling matatag. Muling nagsalita si Mbako. Ngayon ang oras. Ibinilin sa amin na kapag dumating ang lalaki at ang babaeng may mga bituin, dapat tayong manahimik. At kapag bumukas ang langit, wala tayong dapat ikatakot. Nagsimula nang dumilim ang langit. Hindi dahil sa gabi, tanghali pa. Kundi dahil sa mga ulap na unti-unting bumaba. Mula sa abot tanaw ay dumarating ang malalambot, ngunit mabibigat na ulap, paikot, parang umiikot sa gitna ng ilog kung saan naroroon ang bilog ng mga buwaya. Hawak ko ang imahe. Dahan-dahan akong lumakad papasok sa tubig. Padre, sigaw ni Joseph. Pero hindi ko siya pinansin. Tila may humihila sa akin, hindi palabas, kundi papasok. Parang ang mismong tubig ay nagbubukas ng daan. Ang unang yapak ko sa tubig ay malamig. Ngunit hindi ito karaniwang lamig. Isa itong lamig na may bigat. Parang may mata sa ilalim ng tubig na nakatingin sa akin. Ikalawang yapak. Mas malalim. Hanggang baywang. Ikatlo. Halos dibdib na. Nasa gitna na ako ngayon ng ilog. Ang bilog ng mga buwaya ay nananatili sa paligid. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila umaatake. Nakatayo lamang sila o lumulutang, nakatingin sa akin. Sa mismong sandaling iyon, bumuka ang ulap. Isang sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa kalangitan, eksakto sa aking kinalalagyan. Ang liwanag ay hindi nakakasilaw, sa halip, ito'y parang ginto, parang init ng yakap. At mula sa liwanag na yon, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang babae. Unay ang mga bituin sa paligid. Parang mga alitaptap na lumilipad pabalik sa langit. Pagkatapos ay ang kanyang mukha, maamo, maputi, nangingiti. At sa kanyang balabal, naroon ang buong kalangitan. Ang imahe ng Birheng Guadalupe, ngunit buhay. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ramdam kong siya'y gising. Buhay. Nandoon. Luhod ako sa gitna ng ilog. Buong katawan ko'y nanginginig. Lahat ng panalangin ko mula pagkabata, lahat ng dasal ko noong ako'y ulila, lahat ng paghihirap ko sa seminaryo, ay parang bumalik sa akin sa isang sandali. At sa puso ko, narinig ko ang tinig. Miguel, ito ang simula. Sa likod ko, narinig ko ang pag-iyak ng mga tao. Narinig ko ang bulong ng mga sanggol. Narinig ko ang paghinga ng gubat. Maging ang mga buwaya, isa-isa nilang ibinaba ang kanilang ulo sa tubig. Parang pagyuko. Parang pagsamba. Nakatayo ako, ang imahe ng Birhen ay hawak ko sa ibabaw ng aking ulo, at sa gitna ng lahat ng iyon, ang liwanag ay bumalot sa akin. Hindi ako banal. Hindi ako perpekto. Pero sa oras na yon, ako'y naging saksi. Hindi sa kwento, kundi sa mismong kilos ng langit. Ang tubig ay umabot na sa aking dibdib, malamig at nanginginig, ngunit wala akong nararamdamang takot. Ang imahe ng mahal na Birheng Guadalupe ay nakataas sa aking mga kamay, at sa bawat hakbang pasulong, ang ilog ay tila lumalalim, hindi sa pisikal na sukat kundi sa bigat ng presensyang bumabalot sa paligid. Tahimik ang lahat. Ang mga buwaya, dosena-dosenang nakapaligid, ay hindi gumagalaw. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin, ngunit wala ni isang tanda ng paglusob. Ang kanilang mga katawan ay parang nililok mula sa putik ng ilog, mga nilalang na matagal nang nananahan sa ilalim, ngayoy parang mga sundalong nakapila, handang sumunod sa isang utos mula sa langit. Sa likod ko, naroon ang buong nayon ng Lisala. Lahat sila'y nakaluhod, ang ilan ay humahawak ng rosaryo, ang iba'y may hawak na lupa sa kanilang palad, parang alay. Naririnig ko ang kanilang pag-iyak, ang kanilang pag-ungol, ang kanilang paghinga na mistulang dasal. Ang langit ay madilim, parang bago magdilim ng husto, ngunit walang ulan. Sa gitna ng makapal na ulap ay biglang bumukas ang isang hiwa ng liwanag, hindi ito liwanag ng araw. Ito'y mas malambot, mas mainit, mas buhay. At mula sa liwanag na yon, unti-unting bumaba ang hugis ng isang babae. Hindi ito isang pangitain sa isip. Hindi ito ilusyon. Hindi ito kwento.
Siya ay naroroon. Nakaangat sa ibabaw ng tubig, ang kanyang mga paa ay nakapatong sa isang ulap na tila nilikha mismo ng langit upang siya ay paglapagan. Ang kanyang balabal ay kumikislap sa liwanag ng mga bituing hindi ko kailanman nakita sa langit. Ang kanyang mukha ay mapayapa, mahinhin, at sa kanyang mga mata ay naroon ang lahat ng ina, ng awa, ng katiyakan. Ang Birheng Guadalupe. Buhay. Malinaw. At nakatingin sa akin. Sa mismong sandali na yon, ang paligid ay nawala. Ang ingay ng ilog, ang sigaw ng mga ibon, ang bulong ng mga dahon, lahat ay tumigil. Tila bumagal ang oras. Tila ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. At narinig ko siya. Hindi sa tainga, kundi sa puso. Miguel. Napaluha ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ang mismong pangalan ko, na inulit-ulit ko sa sarili ko sa gitna ng pagdududa, ay binigkas ngayon ng langit. Miguel, anak ko. Ako'y narito. Sa lugar na ito. Sa panahong ito. Dahil may mga puso nang handang bumalik. Hindi ako nakapagsalita. Ang aking tuhod ay bumigay. Lumuhod ako sa gitna ng tubig, ang imahe ay nasa ibabaw pa rin ng aking ulo. Narinig ko ang paggalaw ng mga buwaya. Sa halip na umatake, sila'y unti-unting pumwesto sa paligid ko, sa perpektong bilog, parang mga tagapagbantay. Isa-isa nilang ibinaba ang kanilang mga ulo sa tubig. Wala ni isa ang tumingin sa akin. Lahat sila ay nakatuon sa kanya. Ang mga tao sa pampang ay sumigaw, hindi ng takot, kundi ng pananampalataya. Ang ina ng langit. Mama Mara. Mukha ng awa. At pagkatapos noon, isa-isa silang nagsimulang tumayo. Hindi upang tumakbo, kundi upang lumapit. Ang mga matatanda ay inakay ang mga bata. Ang mga ina ay binitawan ang kanilang kinakatakutan. Ang mga lalaki ay lumuhod sa tubig. May ilan na hindi makalakad sa pag-iyak. May ilan na humalik sa lupa. May isa akong nakita na isinawsaw ang kanyang mukha sa ilog, parang binyag. At habang ang lahat ng iyon ay nagaganap, ang liwanag mula sa langit ay mas lalong lumakas. Ang imahe ng Birheng Guadalupe ay tila sumanib sa mas malawak na anyo, na ngayon ay hindi na lang nakalutang, kundi naroroon sa puso ng ilog, sa puso ng bawat isa sa amin. Miguel, itanim mo sa kanila ang aking presensya. Hindi sa mga salita, kundi sa halimbawa. Huwag mong kalimutang hindi ikaw ang sentro, kundi ang liwanag na dala mo. Tumango ako. Hindi ko siya nakita na nagsalita. Ngunit alam kong ang mga salitang iyon ay galing sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-init sa dibdib ko. Ang krus na suot ko, ang dati malamig na metal, ngayon ay parang nasisinagan ng araw sa gitna ng gabi. Hinawakan ko ito, at sa halip na mapaso, nakaramdam ako ng lakas na hindi ko maipaliwanag. Para akong pinunuan ng liwanag mula sa loob. Naramdaman ko ang hangin. Isang malakas na bugso ang humampas mula sa gitna ng ilog. Sa isang iglap, ang mga ulap ay gumalaw, bumalot sa paligid ng Birhen, at pagkatapos ay unti-unti siyang nawala sa liwanag. Hindi siya bumaba. Hindi siya lumisan. Parang sinabing, narito na ako. Bahala ka na. At sa mismong sandaling iyon, bumalik ang lahat ng tunog. Ang mga ibon ay nagsigawan. Ang tubig ay bumalik sa pag-agos. Ang hangin ay dumaloy. Ngunit ang tao ay hindi na katulad ng dati. Lahat ng naroroon ay lumuhod muli. Isang matandang babae ang lumapit sa akin, basang-basa, nanginginig, at humawak sa laylayan ng aking kasulya. Pare, sabi niya sa wika ng tribo, ano ng pangalan ng kanyang anak? Jesucristo, sagot ko habang umiiyak. Sabihin mo sa amin ang tungkol sa kanya. At doon ko na alam. Hindi ito ang katapusan ng milagro. Ito ang simula ng pagbabalik. Isa-isa, lumapit ang mga tao. Lahat ay gustong marinig ang pangalan ni Jesus. Lahat ay gustong malaman kung sino siya. Wala akong dalang mikropono. Wala akong simbahan. Wala akong altar. Ngunit sa gitna ng ilog, sa gitna ng tubig, sa gitna ng liwanag, nagsimula akong magsalita. Tungkol sa Ama. Tungkol sa Anak. Tungkol sa Espiritu Santo. At tungkol sa Ina na nagdala sa kanila sa akin. Nagdasal kami ng Ama namin sa 3 wika. At sa gitna ng panalangin, may batang babae, 6 na taong gulang, nakasuot ng lumang damit na lumapit sa akin, hawak ang isang maliit na piraso ng kahoy.
Pare, anya, ito ang laruang ginawa ko para sa kanya. Para sa babae sa langit. Kinuha ko ito. Isang maliit na figurang may balabal, may bilog sa likod na parang araw. Walang mukha. Pero may puso. Lumuha ako at napatawa. Tinatanggap niya ito. Mula sa likod, si Joseph ay lumapit. Pare, bulong niya, ang mga buwaya umalis na silang lahat. Lumingon ako. Wala na ang mga nilalang sa tubig. Ang bilog ay nawala. Ang tubig ay tahimik muli. Ngunit ang kapayapaan ay naiwan. Si Thomas, si Emmanuel, si Joseph, lahat sila'y tulala, parang hindi alam kung panaginip ba ang lahat ng ito. Pero Miguel, sabi ni Thomas, anong gagawin natin ngayon? Ngumiti ako habang hawak pa rin ang larawan ng Birhen. Magtatayo tayo ng simbahan. Dito mismo. Sa gilid ng ilog. Sa harap ng liwanag. Sa gitna ng himala. Kung saan bumaba ang ina. Kinabukasan ng milagro, ang unang liwanag ng araw ay hindi sumilip bilang karaniwan. Hindi ito liwanag na parang gising lang sa isa pang araw. Ito'y liwanag ng simula. Ang mga bata ay unang gumising, tumatakbo sa paligid ng ilog, tila ba ang mundo ay panibago. Ang mga matatanda, kadalasang mabibigat ang hakbang sa umaga, ngayon ay parang may lakas na galing sa loob, hindi sa katawan kundi sa espiritu. Ako ay lumuhod sa gilid ng tubig. Ang lugar kung saan lumitaw ang Birhen ay hindi na basta lugar. Isa na itong dambana ng hindi ginawa ng kamay ng tao. Ang tubig ay may ibang amoy, hindi ng putik, kundi parang langis. Tahimik akong nagdasal. Ina ko, ano ang susunod kong hakbang? Mula sa likod, narinig ko ang mga yabag ng tao. Paglingon ko, simba ko, ang pinuno ng tribo, ay naglalakad sa aking direksyon. Wala na ang kanyang baston, wala na rin ang puting guhit sa kanyang noo. Sa halip, suot niya ang isang tela na kulay puti, simpleng tapis lang, at may hawak na maliit na krus na kahapon ay ibinigay ko sa kanya. Padre, sabi niya, handa na ako. Para saan, bako? Para kay Kristo. Para sa tubig. Para sa bagong pangalan. Tinitigan ko siya. Walang alinlangan ang kanyang mata. Walang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Anong pangalan ang nais mong dalhin? Tanong ko. Juan Diego. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang buong kwento ng Guadalupe. Pero sa isang paraan na hindi ko na kailangang ipaliwanag, alam niya. Tila ang mismong langit ang nagturo sa kanya. Sa tulong nina Joseph at Emmanuel, naghanda kami ng isang simpleng seremonya. Gumamit kami ng mga sanga bilang krus, ng mga dahon ng palma bilang dekorasyon. Sa gitna ng ilog, itinayo namin ang isang maliit na plataporma na gawa sa kahoy at pinatungan ng bato. Tumawag ako ng panalangin, at sa harap ng buong nayon, ibinuhos ko ang tubig mula sa ilog sa ulo ni Mbako. Juan Diego, binyagan kita sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pagbuhos ng tubig, isang hangin ang biglang dumaan. Malamig, malinis, at tila ba'y yumakap sa lahat ng naroroon. Lahat ay napahawak sa dibdib nila, ang ilan ay napaluha. Si Mbako ay napaluhod, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti na parang bata. Ngayon, sabi niya, ako'y pag-aari na ng liwanag. Hindi pa natatapos ang seremonya, may isang babae na inakay papunta sa amin. Si Mama Lomi, isang matandang babae, kilala sa nayon bilang pilay na hindi na makalakad mula pa noong kabataan niya. May 3 lalaki ang pumasan sa kanya. Sa kanyang mga mata, hindi ko nakita ang pagdududa. Tanging pag-asa. Pare, anya, wala na akong hiling kundi makita ang tubig. Ang tubig na pinagdausan ng milagro. Kahit hindi ako makatayo. Kahit dito lang ako sa gilid. Lumapit ako sa kanya. Lumuhod. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at sa isip ko'y nagdasal ng tahimik. Hindi ko siya pinagdasal para gumaling. Hindi ko siya pinilit tumayo. Humiling lamang ako ng isang bagay. Ina ko, kung ito'y bahagi ng plano mo, ipakita mo sa kanila na ikaw ay hindi lamang aparisyon, kundi buhay. Inabot ko ang tubig. Pinunas ko sa kanyang tuhod. Pagkatapos ay sa kanyang paa. At habang ginagawa ko ito, unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang matay nanlaki. Tumigil siya sa paghinga. Pare, sabi niya, may nararamdaman akong init. Sa tuhod. Sa talampakan. Sa gulugod. Dahan-dahan, tinulak niya ang sarili pataas.
Umingit ang kanyang katawan. May pumutok na tunog sa kanyang likod. Lahat ng tao ay napatigil. At pagkatapos siya'y tumayo. Walang nag-utos. Wala akong ginawa. Wala ring dasal na sinambit. Pero si Mama Lomi, na sa mahigit 40 taon ay hindi nakatayo, ngayoy lumakad papunta sa tubig. Lahat ay napasigaw. Ang mga tao'y tumakbo sa paligid ng ilog. May mga yumakap sa isa't isa. May mga nagsimulang magrosaryo kahit hindi pa nila alam kung paano. May bata na sumigaw ng Imama Mara habang nagtatatalon. Isa-isa, nagsimulang magsalita ang mga tao. Pare, binyagan mo rin ako. Ako rin. Kami ng pamilya ko. Pare, gusto naming sumunod sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Wala akong sapat na oras. Wala akong sapat na tubig na malinis. Ngunit ang ilog, ang mismong ilog kung saan nagpakita ang ina, iyon na ang banal. Nagpatawag kami ng pila. Ginamit namin ang likod ng pirogue bilang makeshift na altar. Si Joseph at Emmanuel ang naging tagatala. Si Thomas ay tumulong sa pagbibigay ng kaunting katekesis, batay lamang sa mga salitang nakuha na niya sa akin. Ang bawat pangalan ay isinulat sa isang lumang kwaderno. Bawat isa ay may bagong pangalan sa pananampalataya. Pedro, Maria, Clara, Lucas, Rosario, Esteban, Tomas, Guadalupe. Hanggang sa dumating ang ika-52. Isang batang lalaki, 6 na taong gulang, pinangalan ng Miguelito. Sa kanya, inilagay ko ang tubig sa noo at nakita ko ang mga luha ng kanyang ina sa tabi ng ilog, nakatingala sa langit. Tumigil ang oras. Padre, bulong ni Joseph, wala ka ng ostya. Tiningnan ko ang siborium. Alam kong huling 3 na lang ang natira. Ginamit ko ito sa unang misa kagabi pagkatapos ng milagro. Paano tayo makakapag-eukaristya para sa mga bagong bautisado? Tanong niya. Lumuhod ako. Kinuha ko ang huling 3 hostya. Itinaas ko. Isinara ko ang mga mata. At kung paanong binasbasan mo ang 5 tinapay at 2 isda, Panginoon, basbasan mo rin ito ngayon. Nang buksan ko muli ang aking mata, wala akong inaasahan. Ngunit hindi ko rin inaasahan ang aking nakita. Ang siborium ay hindi na laman ng 3 hostya. May 17. Hindi sapat para sa lahat. Ngunit sapat upang malaman naming muling gumalaw ang langit. Inayos namin ang misa. Sa lupa. Sa gilid ng tubig. Gamit ang kahoy na plato. Gamit ang matandang mesa. Ngunit naroon ang presensya niya. Naroon ang kapangyarihan ng sakramento. Lahat ay lumuhod. Lahat ay natahimik. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, natanggap nila ang katawan ng Kristo. At sa araw din iyon, may nagtayo ng 4 na poste. Itinali ang mga dahon. Gumawa ng bubong. Isang altar sa lupa. Isang silungan ng dasal. Isang kapilya sa gitna ng gubat. Isang simbahan sa lugar kung saan akala ng mundo ay walang Diyos. Pero narito siya. At siya mismo ang bumisita. 2 linggo matapos ang pagpapakita ng Birheng Maria sa ibabaw ng ilog, tahimik na lumalalim ang pananampalataya sa Lisala. Ang simpleng kapilya ay nagiging puso ng pamayanan. Araw-araw may nagsisimba. Araw-araw may lumalapit upang magtanong, magpaturo, magdasal. Walang opisyal na kampanya, walang loudspeaker, walang sapilitan. Tila ang Espiritu ng Diyos ay kusa na lang gumagalaw sa bawat sulok ng nayon. Ngunit gaya ng lahat ng bagay na banal, hindi ito nakatakas sa mata ng mundo. Dumating sila isang hapon, sakay ng 2 bangka na may pulang bandila at may dalang malalaking kamera. 4 silang lalaki at isang babae. Mula sa Kinshasa raw, mga mamamahayag ng isang tanyag na pahayagan sa lungsod. Nang tumapak sila sa lupa ng Lisala, ang mga bata ay napayakap sa mga ina. Ang ilang matatanday tumigil sa paggawa. May kaba sa hangin, hindi dahil sa takot sa baril, kundi sa takot na sirain ang katahimikan ng himala. Ako'y lumapit at binati sila. Maligayang pagdating po, sabi ko. Isa sa kanila, ang pinakamatangkad at may hawak ng mikropono, ay sumagot agad, malamig. Kami po ang team mula sa Le Journal de Kinshasa. Narinig namin ang mga chismis tungkol sa milagro. Gusto lang naming malaman ang totoo. Tumango ako. Wala kaming maipagmamalaki, kundi ang totoo.
Ang lalaking iyon ay nagpakilalang Lucien. Siya ang pinuno ng grupo, halatang sanay sa pagkukwestiyon, sanay sa mga taong nagsisinungaling, sanay sa mga kwentong nabubuo sa imahinasyon. Ang kanyang mata ay malamig. Ang kanyang kamay ay laging may hawak na ballpen. Pwede ba kaming magtanong sa mga tao? Tanong niya. Pwede. Huwag lang kayong pumilit. Una nilang kinausap si Mama Lomi. Inupo nila siya sa lilim at tinanong kung totoo bang lumakad siya matapos ang 4 na dekada. Hindi ko po ito gawa-gawa, sagot ni Mama Lomi habang hawak ang kanyang rosaryo. Hindi ko rin alam kung paano ito nangyari. Ang alam ko lang may liwanag sa tubig. At pagkatapos may lakas na akong tumayo. May doktor ba na makapagpapatunay nito? Tanong ni Lucien. Doktor. Ang Diyos lang ang naging doktor ko simula bata pa ako, sagot ni Mama Lomi at mumiti. Sunod nilang in-interview si Mbaku o Juan Diego na ngayon. Umupo siya sa harap ng kamera, tahimik, at nang tanungin kung bakit siya nabinyagan, ito lamang ang sagot niya. Sapagkat siya ay dumating. Hindi ito tsismis. Hindi ito alamat. Narito siya. At binago niya kami. Tignan niyo ang mga mata ng aming mga anak, dati, punang gutom at galit. Ngayon, punang pag-asa. Hindi yon gawa ng relihiyon. Gawa yon ng isang presensya. Habang isinusulat ni Lucien ang mga sagot, nakita ko ang kunot sa kanyang noo. Hindi ito dahil sa duda, kundi dahil sa pag-aalinlangan kung paano niya isusulat ang lahat ng ito nang hindi siya pinagtatawanan. Kinagabihan, inimbitahan ko silang makiisa sa simpleng misa sa ilalim ng punong akasya, kung saan idinaraos ang gabi-gabing dasal. Hindi na kailangang sumama kung ayaw nyo, sabi ko. Pero bukas ito para sa lahat. 4 lang sa kanila ang dumalo. Si Lucien ay naiwan sa loob ng tent, nag-edit ng video raw. Ang misa ay payak. Rosaryo, kanta, simpleng ebanghelyo. Ngunit sa kalagitnaan ng panalangin, may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang babaeng reporter, si Nadj, ang pinakabata sa grupo, ay biglang napaluha habang hawak ang maliit na kandila. Tahimik ang kanyang pag-iyak. Wala sa drama. Wala sa intensyong mapansin. Lumapit ako sa kanya matapos ang misa. Ayos ka lang ba? Tanong ko. Tumango siya pero hindi nagsalita. Kinabukasan, siya na mismo ang lumapit sa akin. Padre, anya, hindi ko po alam kung bakit, pero habang nananalangin kayo kagabi naamoy ko po yung pabango ng lola ko. Siya lang ang may ganun. Matagal na siyang patay. Bata pa ako nung huli ko siyang marinig magdasal. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong ko. Wala. Pero parang sinasabi ng puso ko, huwag mong sayangin ang panawagan mo. Tiningnan ko siya. Hindi ko kailangan magsalita. Hindi ko kailangan ipaliwanag. Nang bumalik kami sa sentro ng nayon, nakita namin si Lucien na nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang mga bata habang nagsasanay ng awit para sa linggo. Ang tatahimik ng mga batang ito, sabi niya. Dati po silang maingay, sagot ni Thomas. Pero hindi dahil sa ligaya. Dahil sa gutom. Ngayon, wala pa rin silang masyadong pagkain, dagdag ni Joseph. Pero may dahilan na sila para bumangon. Tumango si Lucien. Tahimik. Tapos, tinanong niya ako, Padre, sa totoo lang, may nakita ka ba talaga? Humina ako. Hindi sa mata. Pero sa puso. At mas malinaw yon kaysa anumang larawang pwede niyong kunan. Umuwi sila kinabukasan. Tahimik ang kanilang pag-alis, walang paalam na engrande. Nagpasalamat lang at sumakay sa kanilang bangka. Hindi ko na inaasahan pa na may mangyayari. 3 araw ang lumipas, at dumating si Thomas na may hawak na pahayagan, may tatak ng Kinshasa. Sa harap ng pahina, may malaking larawan ng mga tao sa lisala, nakaluhod, nakatingin sa krus. At sa itaas, ang pamagat. Isang bayang nagising SA pananampalataya. Sa ilalim ng pamagat, may maliit na byline. Ni Lucien Morio. Binasa ko ang artikulo. Hindi niya binanggit ang milagro. Hindi niya ginamit ang salitang aparisyon. Hindi rin niya sinabi kung ano ang pinagmulan ng lahat. Ngunit isinulat niya ang totoo. Isinulat niya ang pagbabago. Isinulat niya ang pananampalataya. Isinulat niya ang katahimikan sa mata ng mga dating mapang-uyam. Sa huling talata ng kanyang artikulo, ito ang sinabi. Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng nakita ko sa lisala.
Pero isang bagay ang tiyak, sa isang bayang tinuring na kinalimutan ng mundo, may liwanag na sumiklab na hindi kayang patayin ng alinmang dilim. At sa araw na yon, sa gitna ng kapilya, pinabasa ko ang artikulo sa buong nayon. At habang binabasa ito ni Juan Diego sa wikang naintindihan ng lahat, nakita ko ang mga mukha ng mga bata, ng mga ina, ng mga bagong binyagan. Walang kamera. Walang mikropono. Walang reporter. Pero naroon ang langit. Makalipas ang halos 3 buwan mula sa araw ng milagro, muling tumahak ang aking mga paa sa daan pabalik sa aking orihinal na misyon, ilang daang kilometro ang layo mula sa Lisala. Ang mga yapak ko'y mabigat hindi sa pagod, kundi sa bigat ng karanasang iniwan ko sa likod. Habang lumalayo ang bangka sa dalampasigan kung saan ako huling nakatayo sa gitna ng mga bagong binyagan, hindi ko mapigilang lumingon. Hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil alam kong may bahagi ng puso ko na naiwan doon. Sa aking pagbabalik sa orihinal kong misyon sa kahabaan ng Itimbiri, sinalubong ako ng mga lumang mukha, mga batang dati ko nang tinuruan, mga magulang na dati walang pakialam sa dasal, at mga matandang halos sabay sa akin sa pagkapagod. Ngunit ngayong bumalik ako, tila may bago ring ningning sa kanila. Sila man ay nagtatanong kung anong nangyari sa akin. Wala akong ipinilit. Hindi ko kailanman sinubukang ipangalandakan ang milagro. Ngunit sa tuwing may humihingi ng kwento, hindi ko ito tinatanggihan. Habang ako'y nagsasalita, nakikita ko sa kanilang mga mata ang parehong pagkagulat, takot, at sa bandang huli, pag-asa. At sa mga mata ng ilan, muling nabuhay ang tanong, kung nangyari sa kanila, bakit hindi rin sa amin? Linggo ng umaga, sa ilalim ng parehong punong akasya, kung saan ako unang nagmisa ilang taon na ang nakalilipas, muli akong tumayo bilang pari ng isang bayan na dating tuyot sa pananampalataya. Ngunit ngayon, habang hawak ko ang ostya, naramdaman kong naroroon siya, ang parehong ina na nagpakita sa Lisala, ang parehong Diyos na bumaba sa tubig, ay naririto rin, tahimik, ngunit buhay. Dumating ang isang sulat mula sa Lisala. Si Thomas, na naiwan doon upang tumulong sa pagsasanay ng mga bagong leader, ay nagsulat gamit ang tinta at papel na pinatuyo sa araw. Binasa ko ito sa ilalim ng ilaw ng gasera. Padre Miguel, ang simbahan ay tumatayo na. 4 na pader. May krus sa itaas, gawa sa kahoy na galing sa punong kinalakhan ng mga buwaya. Si Juan Diego ang nangunguna sa panalangin gabi-gabi. Halos 300 tao na ang gustong magpabinyag. Wala kaming sapat na Biblia. Wala ring sapat na pari. Pero pun kami ng pananampalataya. Pinikit ko ang aking mga mata at pinakawalan ang isang buntong hininga. Hindi ko inasahan na ang isang misyon na hiningi ko noon na maging ang pinakamahirap ay siya palang magiging pinakadalisay. At ngayon, kung ikaw ay nakikinig sa akin, hindi ko na kailangan ng mikropono o entablado. Hindi ako nangangaral para sa palakpakan. Nagsasalita ako bilang isang taong nakakita, hindi sa mata, kundi sa kaluluwa. Nais kong sabihin ito sa iyo ng malinaw, nang walang pag-aalinlangan. Ang Diyos ay totoo. Ang Maria ay ina natin. At ang mga himala ay hindi nalilimitahan sa panahon ng Biblia. Hindi ko rin maintindihan lahat ng nangyari. Hindi ko maipaliwanag kung paanong ang tubig ng Congo ay nagliwanag, kung paanong ang mga buwaya ay sumunod sa utos ng langit, o kung paanong ang mga huling hostya ay nadagdagan. Hindi ko rin kayang ilarawan kung paanong isang lugar na hindi binigyang pansin ng gobyerno, ng media, ng simbahan, ay siya palang pinili ng langit bilang pugad ng muling pagkabuhay. Ngunit ito ang aking natutunan, hindi kailanman lumalapit ang langit sa mga lugar ng karangyaan. Palagi itong bumababa sa alabok, sa mga gilid, sa mga taong kinalimutan ng mundo. Sapagkat doon walang sagabal. Doon walang hadlang. Doon bukas ang lupa. Doon tahimik ang puso. Doon pwedeng tumubo ang liwanag. At kung naririnig mo ito ngayon, maaaring ikaw din ay nasa gitna ng kadiliman. Maaaring ikaw ay pagod na sa kahahanap ng Diyos sa mga lugar na hindi siya matatagpuan, sa ingay, sa ambisyon, sa galit. Gusto kong sabihin sa iyo, bumalik ka sa gilid ng iyong sariling ilog. Bumalik ka sa lugar kung saan mo unang naramdaman ang init ng pananampalataya. Bumalik ka kahit walang tiyak na direksyon. Sapagkat siya ay naroon. Alam kong hindi lahat ay maniniwala. Marami ang magdududa. Marami ang tatawa. Pero hindi ito bagong balita. Ganito na noon pa man. Kahit sa panahon ni Kristo, hindi lahat naniwala. Ang mahalaga, ang totoo ay nananatiling totoo, kahit hindi ito pansinin ng mundo.
May isa pang liham akong natanggap galing kay Naj, ang babaeng mamamahayag mula Kinshasa. Sa kanyang sulat, sinabi niya, "Padre, nagsimulang tumibok muli ang pananampalataya ko, hindi dahil sa milagro, kundi dahil sa katahimikan. Sa gitna ng inyong dasal, narinig ko ang tinig ng aking lola. Hindi ko na siya muling narinig pagkatapos. Pero simula noon, nagdarasal na uli ako tuwing gabi. Tahimik lang. Wala pang simbahan. Pero nagsimula na ako. Ito ang misyon. Hindi ang gumising ng bayan, kundi ang bumuhay ng katahimikan kung saan maririnig ng bawat isa ang panawagan ng langit. Hindi ako sigurado kung kailan muli akong makakabalik sa Lisala. Baka hindi na. Baka hindi na kailangan. Sapagkat ang simbahan ay hindi sa laki ng pader sinusukat. Sinusukat ito sa lalim ng pananampalataya. At kung sakaling may makarinig sa kwentong ito, sa isang podcast, sa isang audio file, sa isang bulong ng kaibigan, gusto kong malaman mo ito. Hindi aksidente ang pakikinig mo ngayon. May dahilan. At ang himala ng Lisala ay hindi wakas. Ito ay paanyaya. Hindi ito kwento ng isang pari. Ito ay panawagan sa lahat ng kaluluwa na nalimutan na ang halaga ng pananampalataya. Bumalik ka. Hindi para sa simbahan. Hindi para sa relihiyon. Kundi para sa Diyos na naghihintay sa gilid ng iyong ilog, sa dilim ng iyong gabi, sa katahimikan ng iyong puso. At kapag tumugon ka, kahit bulong lang, kahit luha lang, kahit panalangin na hindi buo, magugulat ka. Sapagkat siya ay naroon. At siya ay matagal ka nang hinihintay. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.